Nanindigan si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na ebidensya at hindi ang ingay ang didiin at magpapakulong sa mga sangkot sa katiwalian sa likod ng mga maanormalyang flood control projects. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa isyu, tinuligsa ni Senador Lacson ang mga tinawag niyang skeptic, detractor and hijackers dahil sa pagbaluktot umano nila sa galit ng publiko upang pagwatak-watakin ang bansa. Binigyan din pa ni Senador Lacson na ang mga paratang na walang silbi ang Blue Ribbon Committee ay hindi lang insensitive sa miyembro ng committee, ngunit insulto sa mga Pilipinong sumusunod sa pagdinig at nakilahok sa trillion peso march kabilang mga miyembro ng simbahan, estudyante, karaniwang manggagawa at iba pang mga mamamayang may malasakit sa bayan. Paliwanag pa ni Senador Lacson na naging mulat na ang mga Pilipinong ito sa unbridled and systemic corruption dahil sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee at sa media na nagbabalita naman ng mga nagaganap sa mga ito. Binanggit din ni Senador Lacson na sa ilalim ng kanyang pamumuno na bunyag ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng mga pagdinig ang top-to-bottom systemic maling paggamit at pagsasamantalang pondo ng bayan kabilang ang matataas na opisyal sa executive and legislative branches kahit na ang Commission on Audit. Sa kasalukuyan anya, may ilan nang nahaharap sa mga kaso sa Sandigan Bayan at sa iba pang hukuman, habang ang iba naman ay dumaraan sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman at Department of Justice. Kabilang dito ang mga kontratista at matataas na opisyal ng gobyerno mula sa ehekutibo at lehislatura, hindi bababa sa 21.7 billion pesos sa mga bank account at iba pang ari-arian ang na-freeze sa bisa ng nakasulat na utos ng Court of Appeals, habang may ilang personalidad na pumayag na makipagtulungan sa pagbabalik ng pondo at sa pagpapatibay ng mga kaso ng gobyerno, kabilang ang plunder, malversation of public funds through falsification at graft. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Senador Lacson na inilahad din ng mga pagdinig ng komite ang conflict of interest sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, ang muling paggalitaw ng mga blacklisted na kumpanya sa ilalim ng bagong pangalan, ang laganap na practice ng license renting at ang paggawad ng bilyong pisong kontrata sa mga kumpanyang kulang sa kapital. Binuksan din ng mga pagdinig ang daan para sa mahalagang reforma sa transparency sa proseso ng budget, kabilang ang paglipat sa live stream at bukas sa bicameral meetings na malinaw na nagadidetalye ng mga amyenda at insertion sa budget na ngayon ay natuntun na sa kanilang mga nagpanukala. Gayon din ang mga pananggalang upang matiyak na walang malabo o hindi tiyak na proyektong pang-infrastruktura ang maisasama sa General Appropriation Act. Pilipinas, mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayo Manggi.